Ayan. Chairman. Magandang umaga para sa lahat, sa ating mga kapatid na magsasaka. Ito po ay isang bahagi po sa pagsasaka. Kung paano po ang isang ortilano ay makakatipid at mapapaganda ang kanyang palayan. Yan po. Ayan po ay ginagamitan po siya ng organic. Kasi po yung organic, amon po sa na-experience ko, na sa insekto may pabor po siya, lalo na sa anit. Malaki pong pabor. Pero Chairman, tanungin muna kita. Ilang hektarya to? Mga migit na 1 hektarya, Okay. 13 mil. Bali ginagamitan po siya ngayon ng organic Oo. na saan nyo ho binibili? Ginagawa o binili? Sa ngayon, yung ginamit ko, 2 taon na bali ito, ginawa ko na ako nang nag-proposal gumawa. Okay. Ngayon, kailan po ang harvest niyan, Chairman? Bandang katapusan, ma-harvest na yan. Pwede nang i-harvest. Oo. Ngayon, ano yung naging pakinaban ng paggamit nyo ng organic? Ito po ang magiging Fertilizer pakinabang or ng organic. sa pesticides. Hindi ka po masyadong gagamit. Ito po, ginamitan ko lang ng Ibig sabihin, hindi lang po siya fertilizer, pesticide na rin yung ginawa ninyo. Pesticide na rin. Ito po, ginamitan ko lang ng 7. Tanungin nyo po yung mga ibang magsasaka, hindi lang po 7 ang ginagamit na, marami pa. Ako po 7 lang ang ginamit ko rito. Ang ano pa doon, ang proposal po nung isa pa, ang proposal ng organic, binabawasan po yung paggamit mo ng pataba. Okay, sa mahigit 1 hektarya, Chairman, pangkaraniwan, ilan talaga ang ginagamit na pataba? Dito, ang dati kong ginagamit, 7. Sa lahat ng mga magsasaka yun, karaniwan, 7. Ay, hindi lang. Sa 1 Hindi lang. hektarya, kung minsan lumalampas Pero pa kayo po, pangkaraniwan dati, 7. 7. Ngayon, ilang bag ng pataba ang inyo pong 5 ginamit lang. dito? 5. Bawasan ng 2. Magkano po ang halaga ng pataba ngayon, Brother Danny? Mga pangkaraniwan 1.6. 1.6, edi 3,200 na po agad ang inyong natipid sa inyong konsumo sa palay. Ibig sabihin, Chairman, yung inyong ginawang organic fertilizer, hindi lang pesticide, fertilizer na, ano pang pakinabang po nung ginawa ninyo? Lupa po, sa lupa. Okay. Kinukondisyono, binabalik yung kalakasan ng lupa. Ilang taon nyo na po bang ginagamit yung organic, Chairman? Sa paggamit ko po nung una, nung nagtitinda ko ng organic, bali magpipitong taon na po niyan. Ngayon nyo hina-harvest or na papakinabangan yung pakinabang doon sa paggamit nyo ng organic. Kamusta po yung kondisyon ng lupa nyo ngayon kumpara noon na hindi kayo gumagamit ng organic fertilizer? Malaki po yung pagkaiba. At tulad po nito, pinakamahina kong lupa po ito. Itong bandaritong ito. Ngayon po bumalik na yung talagang lakas niya. Nakita ko na po yung provision ng paggamit ng organic. Kasi po yung paggamit ng organic, nung pag-una kang gumagamit, ang itutuloy lang po yung pag-ani mo Tinutulungan ka, pinagagandang konti-konti. Pagdating po ng mga 5 taon, 6 na taon, makikita mo na yung pakinabang ng lupa. Ngayon po, sa linis ng palayan nyo, anong gamot naman pang matay ng damo ang na-testing nyo na? Na hindi masisira po yung lupa. Ay, hindi nasisira. Lahat po kasi ng gamot na pamatay Damo. Nakakasira po ng lupa. Yan. Ngayon ginagamitan nyo pa ho, pero ginagamitan nyo pa rin po ba ng pandamo itong gilid ng palayan nyo? Ay, hindi na. Hindi na. Grass cutter na lang. Minemaintain nyo na lang na madamuhan para hindi masira po talaga yung lupa. Ibig sabihin yun po yung advantage, no, Chairman, ng paggamit ng organic. Hindi lang para sa pakinabang sa pagpapaganda ng halaman, malaki rin pakinabang sa pagpapakondisyon ng lupa. Ano po ngayon ang maipapayo nyo po sa mga kapwa nyo magsasaka na nag-struggle talaga ngayon pagdating ho sa pagsasaka?
Ito po ang ano ko sa inyo na kamukha ko magsasaka. Ang una po, pag critical na yung palay natin, kumukuha po siya ng buntis. Maglalabas po siya ng bunga yan. Critical po yan eh. Sagana po yung lumalapit yung mga insekto, anit. Yung punguod, walang problema yung uod. Madali lang. Hindi po takaw uod yung palay. Ang takaw, ano po yan, pag nakarating na po status na lalabas na yung bunga, yung hanit. Ngayon, Chairman, tanong ko lang po, nasolusyonan po ba ng organic na ginagawa nyo yung isa sa pinakamalaking problema ng mga magsasaka pagdating sa palay? Nakikita ko po ngayon, yung solusyon na yun na paggamit. Ano po yung pinakamalaki bang problema ng mga magsasaka ng palay pagdating sa sa ganyang palay? Ito po ang naranasan ko dito sa pag-aalaga ng palay. Pagdating po talaga ng mga 45 days, pag dumarating yung mga insekto, mga hanip, pag gumamit ka po ng organic, medyo gumaganda yung palay, naalis na nakukondisyon talaga siya. Kinukondisyon. Ibig sabihin, naiiwasan na yung mga ibang problema katulad ng kakulangan sa nitrogen, yung pagkakaroon ng paninilaw. Naiiwasan yung paninilaw, Chairman. Medyo naiiwasan na rin yun. Yung pong insekto, nababawasan din. Kasi yung paninilaw, nanggagaling din naman sa mga insekto yan eh. Ngayon, Chairman, in terms ng kondisyon ng lupa, ibig sabihin kung nakondisyon yung lupa, pati yung mga insekto na nasa lupa, nawawala na. Kasi po, pag naka-organic yan, hindi pangkaraniwan na madaling mapisa yung mga itlog nila. Ngayon, kung mas maganda, kung tumatagal na yung paggamit mo, hindi na nakakapangitlog ng mas. Ngayon po, pangalawa po ito, idea. Kaalaman ko rin po ito. Ang paggamit po ng mga pesticide, pag parati kang gumagamit, iba-iba pong klaseng insekto ang lumilito pagkatapos mo. Nakakamatay po yan. Kaya lang, may kasunod na naman. Kaya pag iba po yung in-spray, meron na naman po kasunod. Kaya hindi ko po Ito po, hindi naman po kami sa nagdi-discourage or naninira sa mga anumang pesticide. Ang isang bagay lang po na hinahayag po ng ating kapatid na magsasaka ay katotohanan na nararanasan niya sa kanyang pagsasaka na pagkatapos niyang gumamit ng pesticide, meron na namang kasunod, Chairman, na peste na dumarating. Kaya napakahalaga rin pala na maturuan talaga yung mga kapwa niyo magsasaka na gumamit ng organic fertilizer. Ngayon, Chairman, ito yung maganda. Pangkaraniwan, ilan hulan talagang kaban ang inaani nyo dito sa isang hektarya? Nung wala pa po yung organic, na hindi nyo pa ginamitan ng organic. Ito po, nagtinda po ako ng organic. Hindi po ako naglalagay dito sa lupa ko. Yung pong kapatid ko. Pero pinagpatuloy po na pinagamit ko siya ng organic yung lupa ko. Nung pong bumalik yung lupa ko sa akin, doon ko po nakita na tumaas na yung Pero nung pong yung kapatid nyo may hawak na hindi pa masyadong nung hindi pa masyadong ginagamit yung organic, ilan po yung 100? 120. Ngayong gumamit na po kayo ng organic. Gumamit ako pinagpatuloy yung paggamit ng organic. Nakita ko na po yung pagtaas. 150 na po yung unang lagay ko. 150 kaban. Sa na average 70 kilos per 65 per kaban. Ngayon, dito ho sa ganda ng tubo at bagsak ng inyong palay. Ganda, Brother Danny, mga tansya nyo po, ilan ang maaari nyo pong malagpasan po kaya? Sumulong? Ito po kasi kung hindi po maraming lilitaw na magiging sefo. Kasi makikita mo po yan pag ani na yung mga hindi naglalaman. Ito, pero stem borer. Yung puti-puti na. Pero pangkaraniwan po, palagay nyo malalagpasan or hindi malalagpasan naman? Malalagpasan po siguro. Yung harvest nyo last year? Yung last year. Lalampasan yun. Madalang na lang po naman yung mga puti-puti na yan. Yan ang tinatawag na stem borer. Na wala pong laman. Alalaman. Ngayon, Chairman, yamang iyong ipinapahayag ang kahalagaan ng paggamit ng organic fertilizer, ginamitan mo pa rin po ba ito ng dumi ng itik?
Ay, hindi po nagamitan. Hindi pa. Pero plano nyo pong gamitan. Plano kong gamitan para hindi na gumamit ng pataba. Okay, para mas males sa pataba. Yamang meron naman ho kayong pagkukuhanan ng dumi ng itik. Okay, ngayon ano po ang maaari na po bang maka-avail ng inyong organic fertilizer, yung inyo po mga kapwa magsasaka? Kung kayo po ay gagamit ng organic, makipag-ugnayan po kayo sa akin para din po katulungan, hindi po yung kagalingan ko nung katulungan ko sa kamukha. Saan po nila kayo maaaring matagpuan, Chairman Merto Binuya? Sa Bakay. Taga saan po kayo? Anong barangay? Ang barangay po namin ay Gulap, Candaba, Pampanga. Okay. Ngayon, para mas madali po kayong hanapin, punta lang sila ng barangay, alam na agad nila saan po yung bahay ni brother ni Mamerto Binuya. Tanungin nyo doon, alam nila. Okay, yan po mga kababayan, no? Kung nais nyo pong subukan yung ginawang organic fertilizer ng ating pong kapatid, maaari nyo po siyang puntahan sa Barangay Gulap, Candaba, Pampanga. Punta po kayo sa barangay. Alam nyo, tanong nyo po yung pangalan Mamerto Binuya at maituturo na po kayo kung saan lugar po yung kaniyang bahay. Nasa gayon, masubukan nyo po yung kaniyang organic fertilizer at nakita nyo naman po ang ganda po ng pakinabang. Yung halaman po, Chairman, no, wag agad silang aasa ng resulta. Resultang todo-todo na talaga. Sabihin, process. Kukondisyon muna yung lupa. Ayun. Organic mo, pang palay lang ba o pang iba? Pwede sa iba. Mga halaman, melon, pakwan, gulay, pwede. Okay, ayan. Kasama po natin mga ibang kalalakihan. Mais. Yan. Sitaw, mga gulay, mga mapapakinabangan. Okay. Yan po, by the way, si Brother Merto po, or si Chairman, kung tawagin namin, hindi lang po yan nagtatanim ng palay. Bihasa rin po yan sa pagtatanim ng pakwan, melon, at mga gulay. Yung mga papaya mo, nilagyan mo ng organic. Anyang anak lang, may mga spray lang. Ang lalaki po ng bunga ng kanyang papaya doon, no? Ayan. Okay, Chairman, huling mga pananalita para sa ating mga sumusubaybay at susubaybay sa ating YouTube channel. Magandang umaga po para sa lahat, sa ulitin na ito po ang tulong ko sa kamukhang magsasaka na paggamit ng organic na tingnan nyo po. Okay. By the way, Chairman, ito po ang mahalagang malaman din nila. Sa 1 hektarya, pangkaraniwan, ilang galon ang kailangan? Isa. Kapong 2. Malaking bagay na po yun. Yung presyo, pag nakausap na lang kayo kung magkano. Okay, sige po. Ito po, hindi ko na po inulit ito nung lumabas na po yung pumasok na yung muri niya, yung maglalaman na siya. Ninervyos na po ako, hindi ko na ginamitan, baka masobra. Okay, ngayon ituturo nyo rin po yung pamamaraan ng paggamit. Okay, salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay narito sa sakahan ni Chairman. At suportahan po natin ang paggamit ng organic fertilizer nang sa gayon magkaroon tayo ng mas magandang pakinabang sa ating pong pagsasaka. God bless us all.